marami akong dahilan para mag-resign. Pero marami rin ako naging dahilan para hindi. So yeah, another day, another delivery. Ang ganda ng panahon ngayon, mainit. Pero di tayo pwede magpakakampante, no? Kasi alam nyo na, nung bumaha, ganito rin eh. Ang init nung umaga, pagdating nung hapon, bumaha. So pinaka the best natin gagawin ngayon, bilisan, hapitin, no? Para pagdating ng hapon, either konti na lang yung parcel o tapos na ako. So yun, muna ako ng warehouse kasi late na ako. Hirap pa akong bumawang, gawa ng likod ko eh. Kaya biyahe muna ako. So yun nga, no, tulad ng sinabi ko nung mga nagdaang vlog ko, no, ay kahapon lang pala, no, huling vlog ko na 3 years, pag 4 years na rin ako dito sa Shopee, no. Maraming beses na ako nagplano o nagbalak mag-resign, pero ito, andito pa rin ako, nagdi-deliver. So may mga factors pa rin kasi kung tinitignan, no. Although napakarami kong dahilan para mag-resign, no. Kasi kung totoo kasi marami naman ako pwede lipatan, no. Diyan ang Joyride, ang CAS, pwede naman ako maglalamove, Foodpanda. So marami, pwede naman bumalik sa company na lang, no. Marami akong kaso may mga bagay pa rin ako ikino-consider, no. Kaya hindi pa rin ako nagre-resign, no. Unang-una sa lahat, trabaho pa rin naman to, kumikita pa rin naman ako. Pangalawa, tong area 3 years na ako dito, so kilala na ako ng customer, kilala ko na sila. So sayang naman kung bibitawan ako, parang nanghihinayang ako, no. Pangatlo, yun na nabuong samahan namin, mga kasama ko, although kupal yung mga yon, pero okay lang naman. Tsaka yung no, panghuli sa lahat, kaya hindi ako makapag-resign kasi di alam niyo na, yung mga nakaklose ko ng customer, no, parang hirap lumayo sa kabaitan nila sa akin, no? Yung pag-aalaga nila sa akin. Gets nyo. So deliver muna ako. Bukod sa mga nabanggit ko kanina, no, syempre andito yung content ko, ito yung content ko no, pag-deliver ng parcel. So mahirap din, no, alisan. Although pwede naman ako mag-switch ng content, pwede naman ako mag-content ng lalamove delivery, pagkain naman, no, Foodpanda, gano'n, food delivery, ang CAS, no, tao na i-deliver ko, di ba? Pwede naman ako mag-switch. So ang isa, ito na yung pinakadahilan ko, no, kung bakit hindi ako makapag-resign, no? Guys, kasi alam mo yung maka-close mo yung mga customer mo. So di ba? Parang lang parang ang hirap ang hirap nilang iwan, no, pagka-close mo na yung mga customer mo. So for 3 years, almost 95% ng customer ko ka-close ko na. Gets nyo? No? Yung kahit saan ako magpunta, pag nakasalubong ko sila, binabati ako. Nauna pa nga silang bumati sa akin, kinakawayan nila ako. Nauna pa silang bumati. Diba? Pag naulan, mag-aabot na, kuya, bili ka ng bicycle mo. Pag mainit, kuya, tubig. Concerned sila, nagtatanong, kinakamusta ako. Diba? Kasi nung nag-umpisa ako sa Shopee, walang ganyan talaga Kung may magbigay, hindi, as in, siguro mailan lang throughout the day. Walang kakamusta sa'yo, walang basta deliver ka lang, abot ganyan. Ganun kasi dati nung nag-umpisa ako dito sa Shopee. Ganun lang. Deliver, bigay parcel, kuha pera, alis. Hanggang sa naisip ko, parang ang pangit ng parang hindi ko trip yung ganung connection lang. So habang dumadaan ng araw,
hinuhuli ko yung kiliti ng customer, ganon. Hinuhuli ko yung ugali, inaalam ko yung, inaabsorb ko yung style nila, no. Yan to, boom, 3 years later ka-close ko na sila, di ba? Isipin nyo yun. Hindi nila ako pinababayaan, guys. Kung tutusin nga, inaalagaan nga nila ako eh. Kaya nahihirapan ako mag-resign ngayon kasi nga may mga customer akong tulad nila, di ba? Magte-text sa akin, kuya, the best ka. May magte-text ulit sa'yo sa susunod na araw, kuya, sana ikaw na lang lagi mag-deliver ng parcel. Ganun. Iba yung pag na-close mo na yung customer, no? Iba talaga. Kaya sinasuggest ko sa inyo, no, hanggat meron pang pagkakataon, i-grab nyo na maka-close nyo yung mga customer nyo. Ito para to sa mga kasama kong delivery rider, no? Kung araw-araw mo naman dinideliveran yan, ano mo sila, kaibiganin mo, ay pag-close ka, pero huwag mo sasamahan ng masamang motibo, syempre. Bad yun. So ano ba ang ginawa ko para maka-close ko sila, no? Ito isa, men. Kahit anong pagod ko, kahit anong hirap, kahit anong pangit ng sitwasyon, pagdating ko sa kanila nakangiti ako. Yun. So ginawa kong approachable yung sarili ko sa kanila. Tapos yung iba naman na alam ko naman na minsan nga yung mga parcel nabunuhan ko, tapos bukas dinideliver ko naman kinabukasan. So mahirap yung proseso para maka-close mo yung mga customer, pero pag nakuha mo yung tiwala at respeto nila, ikaw din na magbe-benefit. Ako na nagsasabi, no? Tingnan mo, kahapon out of nowhere binigyan ako ng 5 avocado. Sabi niya, kuya, nakakain ka ba ng avocado? Sabi ko, sino bang hindi nakakain ng avocado? Although meron naman mga taong hindi nakakain ng avocado, ano lang naman, binigyan ako 5 avocado. Then customer ko, si Ma'am Princess, binigyan ako ng gamot para makaiwas sa leptospirosis, kasi nga alam niyang bumaha sa highway, di ba? Di ba? Kahapon din may nagbigay din sa akin, kuya, to pambili mo ng bili ka ng by Jessica, bili ka ng gusto mo. Binigyan ako ng 50. Ngayon lang din. Kanina lang. Hindi ko kasi nabablog kasi yung iba kasi nga iniiwan ko tong camera sa motor. So pag pumunta ako sa customer, minsan alangan naman kunin ko pa yung camera para i-vlog lang, di ba? Kanina binigyan din ako si Kwenta. Hinabol niya ako, sabi niya sa akin, kuya, kung makadagdag sa mga gusto mong bilhin ngayong araw. Diba? So ay lang naman ang ginawa ko, ginawa ko lang approachable ang sarili ko, no? Tsaka hindi ko para mag-gain ko yung respeto, kasi ito ginagawa ko, hindi ko sila binabastos, no? Hindi ko sila kinupal. Although syempre meron tayong mga customer na kupal, hindi nawawala yan, no? Pinakita yung mga kupal na yan, i-disregard na natin yon. Pinakita ko ng mabuti lahat yon, pero nanatili silang kupal. So bahala na sila. Dito ako sa mga customer ko na maayos, na pinakita ko ng mabuti, na maayos, sinuklian din nila ng kabutihan, di ba? At pagiging maayos na customer. So kasi pagka-close mo na yung mga customer, minsan parang nahihiya na rin sila. Pag kunyari biglaan silang umalis ng bahay, walang parang nakalimutan mag-iwan ng pera, parang nahihiya na sila. Sa totoo lang, marami na ako na-encounter na ganyan, nahihiya daw sila kasi nga hindi sila nakapag-iwan, ganun. Humingi ng pasensya sa akin, walang problema yon, kasi kilala ko naman sila. Kumbaga, hindi naman lagi nangyayari to, no, diba? Sige ma'am, bukas sila, wala namang problema, or abunuhan ko lang to, iwan ko na dito. Kung may Gcash ka ngayon, kung wala, di bukas ko lang nandanan yung pera. Tsaka kayo guys, ito, di naman sa pag-ano
Iwasan nyo yung ito sa mga kasama kong delivery rider. Syempre puro la tayo lalaki. Ito masasabi ko, no, iwasan nyo yung pangmamanyak ng customer. Hindi naman sa pag-aano, ito kwento ko lang din naman to, no. First time nung unang pasok ako sa Shopee talaga, putya, mga wala pa ako isang buwan nun, tumuntuwa talaga ako. Ito real talk to, tumuntuwa talaga ako pag may alam niyo na yung mga customer na lumalabas tapos walang bra, ganun, naka t-shirt lang, walang bra, ganun. As in ngayon, tas ngayon parang a month later parang na figure out ka na, parang ganun, bakit ba ako nag-deliver para doon? Siyempre hindi. Tsaka nababastusan yung customer. Kaya to guys, iwasan nyo yung magiging manyakol nyo, ha, sa mga customer. Kung gusto nyo magain yung tiwala at respeto ng customer, ayan ang isa sa pinaka dapat nyong iwasan. Ito, kung mapapanood to ng mga customer to, alam nila yan. Ito, kung may makapanood ni isa, alam nila to, at kaya nilang patunayan na ginagawa ko to, guys. Pag may lumabas na customer at nakita ko na walang bra, nakatakip na siya sa ganito, nagdi-deliver ako ng nakatalikod, alam nila yan, guys. Inaabot ko yung parcel, inaabot yung pera nang hindi ako nakatingin sa kanila. Bakit ko ginagawa yan? Kasi kung tititiga ko pa, di ba, parang kabastos ka ba? Kabastusan na, di ba? Nakita mo na nga nagtakip, tinitiga mo pa, di ba? Out of respect sa mga customer, ganun ang ginagawa ko. Napakabait naman ni Nesquik, hindi kami naniniwala sa'yo, manyakol ka din. Guys, magkakaiba tayo, ha? Hindi ko naman nilalat ng rider. So ito lang naman para doon lang sa mga manyakol na iwasan nyo. Kung gusto nyo makuha yung respeto at tiwala ng customer, iwasan nyo yung mga ganung bagay, no? Kung gigil ka, manood ka lang ng bold. Maglulo ka lang sa bahay, ha? Huwag mo nang pag-initan yung mga customer mo. So tinan mo ako ngayon, ako yung itinanim kong kabutihan, no, sa mga customer ko. Ito na yung inaani ko na siya ngayon. Kaya ngayon hirap akong umalis sa pagiging delivery rider, lalo na dito sa Shopee. Kasi ito nga, di ba? So yun lang naman, suggestion ko lang naman sa inyo, no. Basta iwasan nyo lang muna. Kung alam nyo naman na nararamdaman na ng customer na nababastos sila, medyo baguhin mo yung style mo, di ba? Di ba? Kung hindi magandang kausap yung customer, huliin mo lang yung kilite. Parang lang, biruin mo. Isipin mo yung isang customer niya, kasi may Ma'am Princess, isang customer ko, doktor yun. Tinawag ko Mamshi. Ang reply, natawa lang siya, hahaha, kuya talaga. So yun, kumbaga basta masaya ako pagka nagdi-deliver ako doon sa mga close kong customer. Yung mga kupal, pag nanatili silang kupal sa inyo, basta testingin nyo lang muna, no. Kung kupal yung customer, pakitaan nyo na din na maayos. Ngayon, kung kupal pa rin talaga, hayaan nyo na. Doon na tayo mag-focus sa mga alam natin na magbe-benefit tayo, no. Hindi ko naman sinabi na makipagkaibigan para may kapalit. Okay. Kasi kusa naman na nagkukusa sila, promise. Alam nila yan. Siguro may mga rider dito na matagal na sa area, tas arami ng ka-close, diba? Ito, makaka-relate sila dito, So yun naman, no. At kailangan ko na din maghapit, no. Anong oras na, hindi pa ako tapos. So yun, tulad ng paalala ko sa inyo lagi, no, araw-araw, no, pag-iingatan nyo yung sarili nyo. Then ayun, suggestion ko sa inyo, no, try nyo makipagkaibigan at
try nyo makaklose yung mga customer nyo. Hindi sa gagawin ka relasyon o kung gagawin nyo lang maganda yung bond between customer and delivery rider. Kumbaga yung connection ng dalawa maganda. Hindi ko sinabing diskartehan nyo ang sinasuggest ko lang try nyo na makaklose nyo yung mga customer nyo. Ewan ko lang, baka hindi mo na rin maisipang mag-resign. Pero syempre, nothing lasts forever. Abangan natin sa mga susunod na panahon. Pero isa yun sa ikakalungkot ng puso ko kung sakaling ako aalis sa trabaho to. So yan, deliver na ako. Tapusin ko na tong first wave. Kayo nang bahala. Ingat ang lahat. Makaka-close nyo lang talaga yung mga customer. Hanggang birthday party, invited kayo.